Hello guys, welcome to Canada Vlog.jc. So our topic for today is regarding on how to find a job in Canada online. So first, we're gonna search in job bank. Canada. So job bank, just click job bank. So pag naklik nyo yung job bank, may makikita kayong sa screen nyo like this. So type nyo yung job category nyo. It's either machinist, production worker, meat processing server, or meat massage therapist. So if ever you're a cook, so type cook there. And kung meron kayong alam na location na gusto nyong puntahan or province na gusto nyong puntahan in Canada, so type nyo lang yung province name dyan. Or if ever na wala naman kayong alam na province na mapupuntahan, so i-click nyo lang itong all of Canada, tapos browse search. So ngayon nakikita nyo yung mga job, mga trabaho dito na para sa cook. So pag nakita nyo yan, so hindi nyo pwedeng applyan yan basta-basta kasi hindi nyo alam kung open yan for foreign worker. So ang una nyong gagawin is para malaman nyo yun, kung may available na trabaho for cook, for foreign worker, so go down. So i-click nyo tong Canadian and international candidates. So makikita nyo ngayon yan, mga trabahong yan. So ito lahat yung mga available na may available work for cook. Yun yung mga province dito sa Canada. So ito naman yung mga, so may period of employment, mga employment groups. So i-click nyo tong isang job na to for you to know kung still available pa siya. So ayan, may 2 vacancies siya ngayon. So still available pa siya until, so wala naman siya nakalagay kung hanggang kailan. So English, just high school, 1 year experience. So ang pinaka-importante din is yung notice na to. So who can apply to this job? So nakalagay dyan is Canadian citizen and permanent or temporary resident of Canada. Other candidate with or without valid Canadian work permit. So ibig sabihin niyan is available siya for foreign worker outside Canada. So yung mga aplikante na galing sa Pilipinas, pwede siyang mag-apply, pwede siyang mag-send ng resume. So kung balak nyo naman siyang sendan ng resume, just click this. So makikita nyo ngayon yung email address na to. So dito nyo siya isi-send yung resume nyo. So pag sinend nyo siya dyan, so magre-reply agad-agad sila sa iyo. So legit to guys kasi nag-apply rin ako dito. So kung gusto nyo i-try nyo guys. So as of now kasi very siya demand dito sa Canada, especially sa cook, welders, and as of now meron silang bagong inilabas na program regarding dito sa province of Alberta that
they're going to prioritize tourism and hospitality category. So tourism, sakop siya ng yung mga HRM graduates. So balik tayo guys sa main page. So kung gusto nyo naman mamili ng ibang province, so meron dyang Alberta. So click nyo lang din siya. So lalabas yun dyan. So yan din ang nakalagay dyan. Same lang siya. So if ever gusto nyo mag-apply in British Columbia, so click nyo yan. So makikita nyo yan. Ayan, same lang din siya. So may makikita kayong Gmail dyan, email address, so click nyo lang din yan. So same process lang, sir. So kung gusto nyo naman sa Manitoba, so in Canada nga pala, so in Alberta, British Columbia, Manitoba, ito yung mga mostly speaking English province. So pagdating nyo naman sa New Brunswick naman kayo, sa New Brunswick, half English, half French ang mga tao ron. Same here in Newfoundland and Labrador, Northwest Territory, Nova Scotia, half sila dyan. Nunavut, so sa Nunavut, mga kwan dyan yung mga sinaunang salita. So mas mahirap siyang intindihan pagka French. So French speaker din sila, kaya lang masyadong malalalim yung French nila. So hindi nyo masyadong maiintindihan. So Ontario, same din, half English, half French ang mga nagsasalita doon. Prince Edward Island, same lang din. Itong Quebec ang pinaka-special sa lahat kasi yung Quebec, sila yung province na mandatory French speaker sila. So meron silang nilabas na rules regarding Bill 96 na ginanawa na nilang law yung Bill 96 kasi bawal na magsalita ng English yung mga taong nakatira doon. So if ever nagsalita kayo ng English at may nagsumbong sa inyo, so police is gonna come and they're gonna give you a fine. Pero meron pang limit because pag kayo yung mga newcomer, so you have 6 months para makapag-aral kayo ng French. So that's it sa Quebec. So sa Saskatchewan naman, English speaker din dito. Sa Yukon, half sila, English and French. So nakikita niyo itong check mark na yan. So this is for Canadian and international candidates. So pag chinek niyo yan, lalabas lahat ng mga jobs na for foreign workers, like applying from the Philippines. So pag kinuha nyo naman to, yan yung mga Canadian and authorized worker. Yan yung mga may mga open work permit, mga permanent residents, Canadian residents. Yan yung mga tinatawag na Canadian and authorized workers. So that's it guys. Maraming salamat and happy job hunting sa inyo.